Happy midweek po mga kapatid. Kumusta na kayo sa loob ng kalahating sanlinggo? Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Exodus. Nasa chapter 20 na po tayo. Ang chapter 20 po ito ay napakahalaga. Kaya sana po samahan niyo ako at pakinggan natin, sabay-sabay natin basahin ang ito. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang kalahating sanlinggo na nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, iningatan ng inyong malalakas at magagaling na anghel, pinagkatiwalaan sa aming mga tinatangkilik. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito sa aming pagbabasa ay pakisamahan kami ng inyong Santong Espiritu upang kami po ay makaunawa, lalo na po sa napakahalagang kapitulong ito. Patnubayan din at samahan kami, tabihan kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel. Piyayaan kami ng katalinuhan, Ama. At sana po ay lagi kayong sumasa amin at palagi niyong pinakikinggan na aming mga panalangin. Sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Okay, patuloy po natin pakinggan at basahin sama-sama ang nakasaad dito. Basahin na po natin. Exodus 21 hanggang 26. Sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na iyong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan na inanyo na anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag niyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati na ang anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming hiniratahan ninyo ang araw ng Sabat at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw pero sa ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ko sa inyo. Ko ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat na rito, pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng Sabat at niya huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasaan ng bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trompeta at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok nagniningning, sila ay natakot, tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moses, kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. Kaya sinabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya. At nang hindi kayo magkasala, tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, nakita ninyo ang pakipag-usap ako sa inyo mula sa langit, kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan pilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin. Gawin niyo itong pag-aalayan ng inyong mga lupa, ng mga tupa, kambing at mga baka bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin niyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain.
kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin. Dahil kung gagamitan ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat-dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo. Napakaganda, ano po. Ito po yung Ten Commandments, ano po. Ito po yung tunay na kautusan ng Diyos na hindi tulad ng iba na binawasan at dinagdagan. Dito po nakasaad ang tunay na utos ng Diyos na ibinigay kay Moises at ibinigay sa atin. Ano po? Kaya ito'y sabi ko sa inyo, napakahalaga sapagkat nandito ang palatuntunan ng Diyos. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang kapitulo na aming nabasa, na ito po ay tagubilin niyo sa amin. Ito po ang inyong batas na aming sundin. Napagkat kung aming susundin ito, hindi kami mapapahama. Salamat. Sa linggong ito ay humihiling po kami ng masaganang biyaya at pagpapala. Salamat po sa inyo. Wala po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, magkita-kita po tayo sa araw ng Biyernes, sa makalawa, upang basahin ang susunod na kapitulo. Happy midweek po sa lahat.